4,000 na applicants para sa Canadian Permanent Residency ang na-invite nito lang pong February 20 last Friday sa ilalim po ng Healthcare and Social Services category ng Express Entry. Ang dami po, 4,000. Actually, naka-invite na po sila ng 34,000 plus mula lang January hanggang February of this year 2026. Pero sa kabuuan ay 109,000 ang kanilang iimbitahin for this year. Ibig sabihin, meron pang 74,000 more or less na iimbitahan nila sa susunod na mga draw. Ayan. At ang sabi ng viewer ko ay more information ate ang kailangan namin na marinig mula sa iyo. So kaya ngayon guys ay topic natin ang Healthcare and Social Services category ng Express Entry. Hello everyone, si Ate Menchi po ito and welcome sa ating isa na namang episode ng Menchi's Philcan Live. Salamat sa inyo na palaging nanonood at nakasubscribe na. Kung kayo po'y bago at hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share my episodes. Pwede rin kayong maging channel members ng ating channel. Just click the join button below. At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. Now let's go to our topic guys. Ayon nga sa isang headline, latest Express Entry draw sees thousands of healthcare professionals invited. Thousands, so ang sabi, Oo nga naman. Kasi 4,000 po ang na-invite sa isang draw lamang yan ngayong February 20. Pero alam ba ninyo na hindi po yan ang pinakamalaking invitation nitong taong ito? Merong 8,500 in just one draw na invite. Yan po ay sa French language category. At meron pang isa, 8,000 sa Canadian Experience class. So, big time, bongga ang lalaki po ng mga bilang ng nai-invite. Kasi naman ay marami pong target for this year. Total na PR target for Canada for this year ay 380,000. Sa Express Entry lang po ay 109,000 at kasama na itong 4,000 na ito. Okay? Pero ang topic natin ngayon ay hindi pang kalahatan, para lang po sa Healthcare and Social Services category. Pinagsama guys ang healthcare at saka ang social services sa isang kategorya. Pero yung healthcare ang mas nakakarami na mga occupations na makikita ho ninyo kasi ipa-flash ko dyan sa screen. At konti lang yung social services. At sa ngayon ay marami na po ang categories ng Express Entry. Itong categories ay bukod pa doon sa tatlong malalaking mga programs ng Canadian Experience Class, ng Federal Skilled Workers, at saka Federal Skilled Trades. Tapos may category pa. At maraming draw ang ginagawa po ay sa new category. 10 na ngayon guys ang category ay yun po sa screen. Ano-ano ho ba ang mga trabahong sakop ng Healthcare and Social Services? At papaano po sumali or mag-apply sa Express Entry? Anong mangyayari pag kayo ay napili dito? Yan ho. May mga importante ho akong sasabihin, lalo na kung kayo po'y naghahanap pa ng mga impormasyon tungkol sa pagpunta sa Canada. Panoorin niyo po ang kabuuan ng ating video ngayon. Okay, una sa lahat, check niyo po kung ang inyong trabaho, kung nasaan man kayo, sa Pilipinas man, nasa Canada man, or nasa ibang bansa, check nyo kung kasama po kayo ang trabaho nyo sa listahan na ito. Pinili lang po ang 37 na mga jobs na ito base sa pangangailangan ng Canada. 37 lang po yan. So, ipa-plus natin sa screen. Meron po diyang practical nurse, nurse practitioner, merong laboratory technician, meron kayo diyang pharmacy technician. Sa social services po naman ay merong mga social workers, at kaugnay nito. So, hanapin niyo po dyan sa 37 kung kayo ay kasama. Okay? Next, kung nakita niyo po nakasama ang inyong occupation dyan, ay di po pwede kayo mag-apply. Ito po ang inyong a-applyan ay permanent residency. Ang sabi ng isa kong viewer ay, ate, pwede bang mag-apply sa trabahong yan? Hindi po kayo nag-a-apply sa trabahong yan. Ginagamit nyo ang trabahong yan as qualification for permanent residency. Kung sakaling kayo ay makapasa as permanent resident sa Canada, pagdating nyo rito, ay check nyo pa rin kung ang inyong mga profesyon ay nangangailangan po ba ng licensing, certificate,
or yung mga tinatawag natin na mga apprenticeship, yung mga ganon, at magko-comply pa kayo bago kayo makapasok sa inyong profession dyan. So, ano mangyayari ate? Kapag ako ay nurse nga o ako'y licensed man, pagdating ko dyan, hindi pala ako pwede magtrabaho agad sa aking profesyon. Maaari pong hindi. Pero ang importante, permanent resident ka na dumating sa Canada. May trabaho na ba kami ate pagdating dyan? Wala pa po, pero permanent resident ka. Maliban na lamang kung ikaw ay nasa Pilipinas pa at nag-a-apply ka na sa mga trabaho at na-hire ka. Ano ho. Pero kung hindi, darating ka rito, PR, walang trabaho, pero pwede kang mag-apply sa kahit na anong trabahong ikay pwedeng ma-hire. Okay? Dahil ikaw ay permanent resident na. Hindi mo kailangan ng LMIA, hindi mo kailangan ng work permit sapagkat permanente ka. Landed PR ang tawag ho nila dyan. Ano ho? Landed, pag land mo sa Canada, i-issuehan ka ng permanent residency. Okay? Next, paano naman po mag-apply? Okay, naintindihan na nila. Pagdating nila dito, PR sila. Pero paano nga po ba mag-apply as PR? Ito po yung express entry. Ang express entry po is online application kung saan dyan na ninyo isasubmit ang inyong mga requirements, mga dokumento at iba pa. Pero dadaan muna po kayo sa pag-create ng inyong profile. Okay? Para bang i-apply ninyo muna yung inyong credentials, yung inyong sariling mga points, ano ho. Kasi point system ho ito. At kapag ka napili kayo, kagaya ng sinasabi natin, 4,000 ang na-invite, yung 4,000 po na-invite, mag-a-apply pa for permanent residency. Invitation pa lang po yon. Pero mas malinaw-linaw na pag na-invite ka na, ano? May tanong nga po sa akin na, sure ba ang aking PR pag ako'y na-invite? At ang sagot ay hindi pa rin sure. Kailangan mag-apply ka pa rin, aplikante ka pa rin, at kanila pa rin re-revisahin ang iyong credentials, ang lahat ng iyong isinabmit. Kaya dapat sure kang magaganda at correct ang iyong isinabmit na papeles. Okay, kung kayo interesado at nakita nyo ang inyong occupation na nandyan sa listahan, anong inyong gagawin? Meron pong calculator ang express entry kung saan makakalculate nyo ang pwede nyong makuhang score. Yan po ay based on score, CRS, Comprehensive Ranking Score. Meron pong score ang inyong work experience, ang inyong age, mas bata-bata, mas mataas ang score sa age, education ninyo, ang English proficiency. Okay, so yung pong English proficiency, kailangan kumuha kayo ng English test para malaman kung ano ang inyong rate sa English proficiency. Ano pa? And everything else na nandyan po mga factors. At para mapasama kayo sa mga pwedeng maimbitahan, you will create a profile ninyo sa express entry. Yan. Ilalagay ko guys sa description box yung mga link kung saan pwede nyong makita. Mabilis na ninyong makikita yung mga calculator, yung mga how to create a profile. Kailangan pong pag-aralan nyo muna yan bago kayo makapag-create, bago kayo makagawa ng inyong mga next steps. Ang inyong profile will stay in the pool for 12 months or 1 year. Sana ma-invite na kayo within 1 year. Kung hindi man po kayo ma-invite kaagad sapagkat napakarami po nang nasa pool ngayon. Kung hindi man kayo ma-invite agad, pwede ninyong i-reactivate ang inyong profile for the next year. And there you are, habang kayo nasa pool, nag-iintay kayo na kayo ay ma-invite. At kapag na-invite po kayo, mapasama sa 1,000 na mga na-invite, ay mag-a-apply na kayo for permanent residency, and then meron pong set of instructions na ipapadala sa inyo kung paano gawin ito. Take note guys, this is a permanent residency program at meron po yang settlement fund, proof of funds. Ilalagay ko sa screen ang proof of funds. Depende kung ilan ang members of family na inyong isasama. Sapagkat ito'y PR, isama nyo ang inyong spouse or common law partner at ang inyong mga anak below 22 years old. Okay, so 34,000 na po ang na-invite ng express entry sa iba't ibang mga programa, categories. Ibig sabihin, meron pa pong 74,000 silang iimbitahin within the year. Pero nakita natin guys na ang bilis, January, February pa lamang po ay sunod-sunod na maraming mga draw ang isinagawa nila. Total 109,000 for this year ang kanila pong iimbitahin. At sana po kayo ay maimbita. At kung kayo man ho ay ngayon pa lang magpe-prepare,
Aring next year kayo mapasama. Depende sa timetable ninyo, guys. It's all up to you. Kung kayo po ay interesado, make your own timetable. Nakikita ko yung mga aplikante, successful applicants, ini-flex nila dyan sa social media yung timetable nila kung paano nila ginawa ang kanilang mga application, mga PETSA kung saan nagsimula at na-approve hanggang sa makarating dito. Ayun, So, good luck to everybody. Isa lang po itong healthcare and social services. Meron pang iba. And sa ibang panahon ay atin din pong pag-uusapan ang mga kategorya at iba pang programa ng Canada. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, please subscribe to my channel. At sa mga subscribers na, maraming salamat po sa inyo. You can also join and be a member of this channel. And thank you sa ating mga channel members. Thank you kay Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa aking channel. Sa Ate Menchi from Toronto. Bye everybody. See you again in the next episode.